buhat sa inyong ama. Mga anak, labis akong nagagala sa tuwing aking namamasta ng bawat kong tinawag, ng bawat kong hibig ay sadyang ang nakikita na nagkakaisa at nagdadamay-damay. Maging tunay nga kayong magkakapatid, hindi lamang sa laman, kundi sa pananampalataya na inyong tinanggap. Na kung paano ako'y nag-iwan ng isang halimbawa, nang ako'y magkatawang laman bilang inyong Panginoong Jesus, na ngayon ay nagpakilala bilang isang ama sa bawat isa sa iyo. Nagpapatawag amang Isko, amang Isko, amang Isko, na kung paano aking sinasabi sa inyong mga isipan ang bawat aral na inyong nalimutan ng mga nagdaang panahon, na kung paano inyong bubuhay ang sadyang patay na pananampalataya, na kung paano ang inyong gigising ang natutulog ninyong espiritu. Isa lamang ang aking nais sa bawat isa sa inyo, na kung paano kayo'y susunod at antupad sa bawat kong mga utos, na kung paano ang kalooban ng inyong ama ay sadyang ang mananahan sa inyong mga puso, na kung paano sa bawat sandali ng inyong buhay aking ipinagkakaloob ang aral na marapat na kampi ng bawat isa. Marami na ang aking ginawa, ngunit marami na rin ang siyang tumalito at nagwalang halaga sa aking pagdating. Kung kaya nga mga anak, mapalad kayo na sadyang ang nananaman, na sadyang ang matibay na nananampalataya, sapagkat darating ang oras, darating ang panahon, ipagkakaloob ang pagpapala na inyong ninalayas. Ngunit kayo'y aking dinadalisan upang makita kung sino nga ang sadyang karapat-dapat sa pagpapalang aking ipagkakaloob pagdating ng takdang oras, na kung papaano kayo'y aking pinalaraan sa ako, hindi upang kayo'y tutukin, kundi upang kayo nga'y dalisan, na kung papaanong aking aalisin ang mga duming na sa inyong pagkatao, na kung papaano sa bawat kong salita sadyang ang kayo'y nililinis ng aking pagkalinis. Mga anak, sadyang ang sa buhay na ito, hirap sakit ay inyong daranasin. Ngunit sa hirap sakit na inyong daranasin, ang kapalit nito'y buhay. Buhay na kapiling ako sa aking kaharian, na kung papaanong doon ay inyong kakamping ang kaligayahang buhat sa inyong ama, hindi ang kaligayahang ipinagkakaloob ng sanlibutan, sapagkat ang buhay na ipinagkakaloob ng sanlibutan ay sadyang ang panandalian lang, ang kasiyahan dito sa lupa ay sadyang ang sandaling oras lang. Dulot ay kamatayan, dulot ay pagkakasala, nagbubulig sa bawat isa sa kaligid.
na kung papaano kayo'y aking hinahal, na kung papaano kayo'y aking nililiwanagan. Mga anak, manatiling bukas ang inyong pinto, manatiling malikaya ang inyong mga puso sa bawat pakikinig ng aral na aking ipinapahayag sa pamamagitan ng bawat kong mga lingkod. Ang bawat kong mga lingkod ay aking ginagamit na pangkaka upang ihayag sa bawat isa sa inyo ang aral na marapat ninyong matutunan. Ngunit kung kayo'y mananatiling bingit, mananatiling bulag sa aking ibinibigay sa bawat isa sa inyo, papaano ninyong kakamti ng pagpapala na buhat sa akin? Alin ba ang higit na mahal? Ang kaligayahan na iginudulot ng inyong naman, o ang kaligayahan na buhat sa inyong ama, na sa liyangang tunay na nakalulog ko sa inyong ama, kung ito'y inyong tatanggapin na bukal sa inyong kaloob. Marami na ang aking pinatutuhan, marami akong pinakita ng hiwa, ngunit pagdating ng kakaunting pagsuko, sa liyangang sila'y nabubuhay, sa liyangang sila'y humahaba at hindi na bumabalik. Kung kaya't mga anak, pinadaraan ko ang bawat isa sa iba't ibang pagsuko upang kayo'y patatakin, upang kayo'y patibayin, sapagkat napakarami pa ng narating sa sanlibutan. Hindi lamang ang nagaganap sa mga panahon ito, napakarami pa, napakarami. Kung kaya't kayo ngay maging batong buhay, na sa liyangang matanda, na sa liyangang matibay, na anuman ang bagyong dumating, nananatiling matagal, nananatiling nakatayo, na kung papaano ang malawak na kaisipan ay aking ipinagkakalo, na kung papaano ang karunungan ay sa diyan ng aking niyahayag, upang namnamin ng inyong isipan, upang matanim sa inyong puso, at sa diyangang ibubuka ng inyong mga labi, at pagbuka ng inyong mga labi, sa diyangang matamis, ang dito ay buka, na sa diyangang marami ang magnanais, na sa diyangang makakikita. Ngunit kung ang inyong puso ay sa liyangang tikip ng paligid, at ang inyong isip ay pinaghahalian ng kasamaan, walang mabuting itutulot sa bawat isa. Kung kaya aking nililinis ang bawat isa sa inyo, na kung papaanong kayo nga ay magiging isang larawan ng tunay na anak ng Diyos. Kaya nga naman, paging katagin pa ang bawat isa sa iyo, paging tibayin pa ang inyong pagkahansa. Pananampalatayang lubos ay nais kong makita sa bawat isa. Magkaisa kayo tulad sa isang bigkis, na anuman ang kaisipan ng isa ay sa diyangang kaisipan ng isa. Huwag kayong magtatalo-talo, huwag kayong maglalaban, sapagkat mga anak, kung kayo'y magtatalo-talo, kung kayo'y maglalaban lang, sa diyangang hindi makikita ang kapayapaan sa inyong puso at isip, sa diyangang kaguluhan ay lalaganap sa buong inyong pagkakataon. Ngunit kung ang inyong puso at isip ay sa diyangang napupuno ng aking ibanghelyo, sa diyangang anuman ang sumakit sa iyo, ito'y maligaya at galak ang inyong malay. Naghingi niyo mahal, na kung papaano aking ipinagkakalog sa bawat isa ang aking kapangyarihan,
Marami pa ang salian ng sisi. Ngunit sa bawat sisi, ang liwanag ay inyong ipagkakala. Sapagkat kung ano ang nasa inyong puso, kung ano ang nasa inyong isip, sadyang ang ihahayag ko para mabatid ninyo na sadyang ang ako ang sumasata. Hindi ang tao lamang ang sadyang nagpupili. Ipauunawa ko sa bawat isa na kung papaano aking gigising ang natutulog ninyong mga kaisipan, na kung papaano ang kaisipan ninyo'y sadyang ang namulat sa salita. Ito'y kaunti-unti aking gigising upang kayo'y mamukha nang naayon sa aking kayo. Maligayang ako sa bawat kumaan. Sumayin ko ang aking pagkapan sa umaga. Sandaling oras na ang aking nilato sa bawat isa sa iyo upang ipadama na lubos nga kayong makinig. Mga anak, manatili kayo na kung papaano ako'y inyong nakita, na kung papaano ako'y inyong sa liyangang kayo'y maging matibay tulad sa isang halik na hindi kayang ilugin at hindi kayang gibay ng tao. Maraming salamat. Mahal.